This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya. Mga kasalanang kinubli ng reliyon. Mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if bayaran ka para mabuntis ng taong hindi mo naman kilala? Tatanggapin mo ba ang trabahong ito? Ito ang naging storya ng buhay ng nanay ko. At isa ako sa naging produkto ng trabaho niyang ito. Bilang mga Pilipino, likas na sa atin ang pagiging masipag sa trabaho. Kadalasan, hindi na nga tayo namimili. Basta't marangal ito at malalamanan nito ang kumakalam natin mga sikmura. At kahit hindi rin lahat ng trabaho ay kaaya-aya, pinapatulan natin ito para lang sa ating pamilya. Pero sa totoong buhay, hindi lahat ay ganito mag-isip. Meron din namang iilan na nabubulag sa pera, na kahit masama ay pilit pa rin ginagawa. Ako si Alexander Miller, isa kong tanyag na doktor dito sa US. Hindi sa pagmamayabang, pero sa akin lumalapit ang mga sikat na tao rito, mga mayayaman at mga maimpluwensya. At dahil dito, marami na rin akong napatayong bahay at naitayong mga businesses. Siguro, kahit nga hindi na ako magtrabaho mabubuhay na ako ng komportable hanggang sa pagtanda ko. Pero sa likod ng karangyaan at pagtatagumpay ko sa buhay, kabaliktaran naman ang naging karanasan ko nung bata pa ako. Lumaki ako sa isang bahay ampunan dyan sa Pilipinas. Sa bahay ampunan na ito na ako nagkamuwang. At habang lumalaki, kahit na mababait pa ang mga nag-aalaga sa aming mga madre, dumadami ang mga tanong ko sa aking sarili. Sino ang mga magulang ko? Buhay pa ba sila? Kung hindi na, anong kinamatay nila? Kung oo naman, bakit nila ako iniwan dito? At sa tuwing tinatanong ko sa aking sarili, unti-unting napupuno ang puso ko ng puot at galit. At tulad sa mga eskwela, hindi rin mawawala ang mga bullies kahit sa bahay ampunan. Tulad nila Drake, Brando, Natasha at Oshin. Sa isip-isip ko, akala mo naman pagkakagaling nila. Pare-pareho naman kaming iniwan dito kaya patas lang. May mga iilang tagapag-alaga rin sa amin na salbahe. Nangungurot at namamalo. Kaya ka iniwan ng mama mo. Yan ang palaging sambit sa akin ni Ate Joy kapag may nagawa akong mali. Kaya madalas, umiiyak na lang ako hanggang sa makatulog. Paulit-ulit kong sinisisi ang mga magulang ko kung bakit ako nandirito at nararanasan ng lahat ng ito. Wala ba akong kwentang tao kaya ako pinamigay? Pero ang lahat ng ito ay nagbago noong 12 years old ako. Dahil sa wakas, inampun ako ng mag-asawang Amerikano, si Jim at Shane Miller. Ito ang pinakahihintay na pagkakataon ng lahat ng bata sa bahay ampunan. Ang mapansin at magkaroon ng panghabang buhay na tahanan. Napakabait ng mga naging foster parents ko. Ibinigay nila sa akin ang lahat ng hindi ko naranasan habang lumalaki ng walang magulang. Pinag-aral din nila ako sa magandang paaralan sa US. Laging masarap ang aking mga kinakain. Pinuno rin nila ng kwarto ko ng mga laruan at bagay na hindi ko naranasan sa bahay ampunan. Pero higit pa sa mga material na bagay, sa unang pagkakataon,
Naramdaman ko ang pagmamahal ng tunay na magulang. Lagi nila akong binibigyan ng oras at laging pinapaalala na importante ako sa kanila. First time ko ring maranasan na mag-celebrate ng birthday. Hindi ko kasi alam kung kailan ba talaga ang birthday ko. Kaya ang ginawa ng mga foster parents ko, kung kailan nila ako kinuha, yung araw na yon kami magse-celebrate. Kaya tuwing gabi, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng panibagong buhay. Kahit na minsan, hindi pa rin mawala sa aking isipan ang tunay kong magulang. Hindi ko sinasabi ito kahit kanino. Pero may takot pa rin ako na baka balang araw ay iwan din ako ng mga Millers. Ito na siguro yung sinasabi nilang trauma. Hanggang sa isang araw, naalala ko, 16 ako noon. Napansin ng foster dad kong si Jim na mukhang malalim ang iniisip ko. Hey bud, what's the matter? Is everything okay? Yeah, well, Dad, can I ask you a question? Of course you can, son. What is it? Did you ever find out about who my real parents are? To be honest, your mom and I were just waiting for you to bring it up. I'm sorry, Dad. It's not that what you've given me isn't enough. In fact, it's more than enough. But ever since I was old enough to understand things, I just can't stop thinking about it. I understand, son. It's normal for you to feel that way. And now that you're 16, I think it's about time we try to give you your real parents. So, what do you say? Should we hire someone to look for them? A private investigator, perhaps? Oh, Dad, thank you so much. Just promise me you won't leave us, okay? Dad, of course not. At hindi nagtagal, pagkatapos ng 3 buwan, nakita rin namin ang hinahanap namin sa tulong ng private investigator na si Jason Montefalco. Nahanap niya ang tunay kong ina sa Pilipinas. Pero ang aking tatay, hindi na. Kaya nagpa siya ang foster parents kong lumipad uli kami ng Pilipinas para makausap at makilala ang nanay kong si Christy Espinosa. Pinaghandaan ko talaga ang araw na iyon. Halo-halo ang nararamdaman ko. Matutuwa ba ako na sa wakas ay makikilala ko ng taong nagsilang sa akin? O magagalit ba ako dahil makakaharap ko na ang taong nang iwan sa akin? At noong araw na yon, June 18, 2009, kasama ang aking foster parents na si Jim at Shane, tumungo kami sa isang bahay. Sa isang malaking bahay. Pinagbuksan kami ng pinto ng isang babaeng naka-uniforme at pinaupo sa sala. Maliwanag. Naglalakihan ang mga chandeliers. Maging ang foster parents ko ay kitang manghang-mangha rin sa ganda ng bahay. At habang iniikot ng mga mata ko ang magandang bahay na ito, biglang may boses kaming narinig na bumababa ng hagdan. Hello, hello! Welcome sa aming bahay! Napatayo kami at napalingon. Bumababa sa hagdanan ng isang babae. Posturang-postura ito at may kolorete sa muka. Marami rin itong suot na alahas. Siguro, nasa 30 years old na siya. Nakasunod naman sa kanya ang 3 pang babae at 2 lalaki. Mga dalaga at binata tulad ko. Oh, umupo kayo. Mr. and Mrs. Miller, right? Yes, it's good to finally meet you, Miss Espinosa. My wife and I are very happy for this opportunity. And of course, Alexandra. Lumipat ang tingin sa akin ng babae. Ngumiti ito at nagsalita. Alexander, yan palang binigay sa iyong pangalan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. O kung paano ako sasagot. Paano ko ba siya tatawagin? Christy? Ma'am? Mama? Buti naman at marunong ka pang magtagalog. Ito nga palang mga kapatid mo. Si Eve, Sally, Rian, Don at Lance. Mga pinaampun ko rin yan noon tulad mo. Pero andito na uli sila ngayon sa akin. Diyos ko, sabi ko nga sana ikaw na ang huling maghahanap at magpapakita sa akin. Pero sa dami ng anak ko, baka 80 na ako, may susulpot pa rin. Nagulat ako sa mga salitang lumabas sa bibig niya.
Bakit ganun? Bakit parang wala lang sa kanya? At parang proud pa siya na marami siyang anak na pinaampon. Naluha ako nang marinig yun. Napansin naman ito ng foster parents ko kaya translate ko sa English para maintindihan nila. At sa inis, lumakas ang loob kong magtanong pa. Yun naman pala. Ang dami pala namin pero anak pa rin kayo ng anak? Ano kami, mga hayop? Na pagkatapos niyong iwan na lang basta-basta gano'n na lang? Oh, chill ka lang. Pumunta-punta kayo rito para malaman ang totoo tapos ngayon ganyan ka. Ano ba talaga? Nanginginig na ako sa galit ng mga panahong ito. Maski ang foster mom ko na si Shane ay nagulat sa reaksyon ng nanay ko. Hindi man niya naiintindihan pero napansin niya siguro ang kagaspangan ng ugali ni Christy. Tinanong niya ako kung gusto ko nang umuwi na lang kami. Umiling naman ako. Pero hindi ko pa rin matingnan sa mata ang nanay ko at hindi rin ako makapagsalita. Bigla naman nagsalita si Jim. Well, Christy, I guess I just have to ask this on behalf of Alex, who's clearly upset right now. Ever since we adopted him, he has had this question already. So here goes. What was the reason why you left him in an orphanage? Oh, you guys, too serious. The story like this. I did not leave Alex bahay ampunan. Orphanage, okay? I give to my neighbor, Aling Pepay, because, no money. So maybe neighbor go to orphanage. Don't get angry now, okay? Tinuloy pa ni Christy ang kwento ng buhay niya. Nang marinig ko ito, lalo akong nagalit. Hindi ako handa sa mga nalaman ko. Mas okay pa pala na iniwan na lang ako dahil marami na kaming mga anak niya. Pero ito, binenta ka kapalit ng kaunting pera? Wala talagang puso ang hayop na to. Kunento na rin niya ang buhay niya. Isa daw siyang GRO sa isang bar. Nagsimula siya ng maaga. 14 years old pa lang ay lumayas na siya sa kanila dahil gusto niyang magkaroon rin ng maraming pera tulad ng kapitbahay nilang si Ami. Sa una ay pasayaw-sayaw lang siya. Tuwang-tuwa na siya noon sa mga tip na nakukuha niya. Pero nung malaman niyang mas malaki ang makukuha niya kapag iti-table siya, agad-agad naman niyang ginawa ito. Hanggang sa inilabas na rin siya ng mga customers niya at binabayaran ng mas malaki. Nagkaroon ng maraming pera si Christy sa gawain niyang iyon. Hanggang sa isang araw, nabuntis siya. Hindi niya alam kung sino ang ama. Wala rin naman siyang balak pang hanapin at balikan ng tatay nang dinadala niya. Para namang susuportahan siya noon. Isa nga siyang puta. Ang plano niya, kapag inilabas na niya ang bata, ibebenta na lang niya ito para mas kumita siya ng pera. At ginawa nga niya ito ng mga anak siya. May bumuli kagad ng baby. Nadiscover niyang malaki pala ang potensyal ng ganitong kalakaran. Kaya ang ginawa ni Christy, inulit niya ito ng inulit. Kahit hindi niya alam kung anong gagawin sa batang kanyang ibinenta. Wala na siyang pakialam doon. Nanganak siya ng nanganak at nagbenta siya ng nagbenta. Hanggang sa dumami ng dumami ang kanyang pera. Ginawa niya ito hanggang sa tumuntong siya ng 18 years old. 3 ang naging anak niya sa loob ng 4 na taon. Isang araw, habang nagkukwentuhan, nabanggit ng kasamahan niya sa bar na si Esther na may kumukuha raw sa kanya na maging surrogate. Surrogate? Ano yun? Tanong ni Christy kay Ellen. Ito raw yung ginagawa ng mga ibang mag-asawang hindi magkaanak. Lalo na kung ang may problema ay yung babae. Ang surrogate ang magbubuntis at magdadala ng baby sa tiyan niya at siya ang magsisilang dito. Malaki raw ang bayad nito ng mga mag-aasawa. Hamak na mas malaki pa raw sa ginagawa ni Christy na pagbebenta ng mga bata. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit ba ngayon ko lang nalaman ito? Barya lang pala itong ginagawa ko ngayon kumpara sa surrogacy na yan. Totoo ba yan? Ganun lang kasimple? Tanong niya ng paulit-ulit kay Ellen. Hindi makapaniwala si Christy, kaya ang ginawa ni Ellen ay pinakilala niya si Christy sa contact nitong middleman.
At ganito na nga ang ginawa ni Christy. Umalis na siya sa bar para pasukin ang bago niyang pagkakakitaan ng pera. Bukod sa tinatrato siya ng maayos ng mga kliyente niya at nagbubuhay prinsesa siya, naging milyonarya pa siya dahil dito. Pinagmamayabang ito ni Christy. At sa inis ko ay inaya ko na ang foster parents ko na umuwi na lang kami. Umiyak ako ng umiyak habang nasa eroplano kami pabalik ng Amerika. Mas lalo kong naramdaman na wala akong silbi. Na parang pusang iniligaw lang sa daan. At mula noon, sa edad kong 16 years old, namuo ang galit ko sa totoong ina. Sabi ko sa sarili ko, gagalingan ko sa buhay para ipamukha sa babaeng yon na mali siyang iniwan ako at hindi niya ako kayang sirain. Mabubuhay ako ng maayos at mas mayaman pa kesa sa kanya. Kaya mula noon, kahit na mayaman ang foster parents ko, ay nagsikap talaga ako sa buhay. Nag-aral akong mabuti para maging isang doktor. Lumibot din ako sa iba't ibang parte ng mundo para ialok ang aking serbisyo. Dito na ako nakakilala ng mga mayayaman at makapangyarihang mga tao. Samantala, matapos ang 2 dekada, si Christy ay patuloy pa rin sa pagiging surrogate. Sa katunayan, pinagbubuntis niya ngayon ng anak ng isang tanyag at sikat na kliyente. Doble ang naging bayad sa kanya nito, kaya syempre, agad niyang tinanggap ito. Pinangalanan niya itong Ellie. At ngayon, ay ang araw ng kanyang panganganak. Tinawag niya ang kanyang driver at assistant upang dalhin siya sa ospital. Kasama naman niya ang mag-asawang sila Daniel at Trisha De Leon para samahan niya sa ospital habang siya ay nanganganak. Sigaw siya ng sigaw at hinahanap na ang assistant at driver niya. Pero sa halip, biglang sumulpot si Alex. Sino ka? Hindi niyo ba ako nakikilala? Teka, Alex? Anong ginagawa mo rito? Wala. Gusto ko lang naman makita ang aking ina. Nabalitaan kong manganganak ka raw kasi. Ha? Paano mo nalaman? Ed! Rose! Nasaan na ba kayo? Tara na, pumunta na tayo ospital. Masakit ng tiyan ko. Kinausap naman ni Alex ang mag-asawa. Daniel at Trisha, sige, pwede na kayong umuwi. At agad na umalis ang dalawa. Nagulat at takang-taka naman si Christy. Teka, saan kayo pupunta? Hindi sila ang tunay mong kliyente, Christy, kundi ako. Binayaran ko lang ang mga yan para magpanggap na kliyente mo. Anong ibig mong sabihin? Aray ko, Paano? Tanggap ka ng tanggap ng kliyente kahit hindi mo naman kilala. Hindi mo nga alam kung saan galing ang mga pinagdadalang tao mo. Paano? Hanggang ngayon kasi ay mukha ka pa ring pera, no? Tulad ng pagbenta mo sa akin para kumita ka. Mula bata pa lang ako, kinamumuhian na kita. Kaya wala kang kwentang ina. Itigil mo nga yan! Please lang, dalhin mo na ako sa ospital! Lalabas na ang bata! Sigurado ka bang bata yan? Alam mo bang malaki ang inilabas kong pera para lang dyan? Nilibot ko rin ang buong mundo para makahanap ng bagay-bagay na ilalagay dyan sa tiyan mo. You don't deserve to carry a human inside that filthy body of yours. Ano bang pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Teka, aray ko! Ang sakit na talaga ng tiyan ko. Parang kinakalmot ako sa loob. Dali-dali namang kinuhanan ng video ni Alex ang mga nangyayari at tuwang-tuwa siya. May mga maliliit na matutulis na kuko ang bumabakat sa tiyan ni Christy. Na para bang gusto nitong makawala sa loob ng tiyan niya. Patuloy sa pagsigaw si Christy dahil sa sobrang sakit. Kung ano man ito, galaw ito ng galaw sa loob. Parang mapupunit na ang kanyang tiyan. Hanggang sa tuluyan na ngang mahati sa gitna ang kanyang tiyan at lumabas ang isang tiyanak. Pagkalabas ay kinain nito ang laman ni Christy. Sigaw ng sigaw si Christy. Yan ang nararapat sa'yo.
Nagustuhan mo ba ang aking regalo? Dahil sa kahiyupan at kawalang puso mo, yan ang ganti ko. Tulungan mo ko, Alex! Hanggang sa mawalan na ng buhay si Christy. Patuloy naman ang tiyanak sa pagkain sa laman ni Christy. Gutom na gutom ito. Lumuhod si Alex sa tabi ng bangkay ni Christy. Lumuha ito at sinabing, Kahit anak ako ng isang puta, hindi ito ang huhubog sa aking pagkatao. Dahil ako lang ang may kapangyarihan sulatin ang sarili kong buhay, hindi ang aking nakaraan. At hindi rin dugo ang sukatan ng pagiging magulang. Ang tunay na pamilya ay binubuo ng pagmamahal, hindi ng dugo, ng mga taong nag-aruga at tumanggap sa iyo ng buong puso. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.